my beloved Boss Mike Cervera. Order na those invited guests who did not appear in the first, on the second. Natandaan niyo po ba yung mga vlogger na inimbitahan, mga kababayan? Inisyuhan ng show cause order. Kailangan nilang magpaliwanag dahil nga po inisnab nila yung ginawang patawag ng TRICOM para sila, mga kababayan, abay, matanong sa mga bagay-bagay para makabuo ng isang batas para pumurotekta sa ating mamamayang Pilipino na hindi maging biktima ng fake news. Agets ninyo, mga kababayan? Puro excuse later lang. Tama, The Raven. No. Puro excuse later lang yung pinadala. Ngayon, mga kababayan, hindi ho tinanggap yung excuse nila. Bakit ho tatanggapin? Nakita sila, magkakasama, nagpunta pa ng Korte Suprema. Pagdating sa Korte Suprema, anong ginawa nila? Doon nagpahayag ng hinanaing nila na hindi na tumutugma sa excuse letter nila. Kaya ngayon nagalit itong mga kongresista. Kaya anong sabi nila? Isyuhan ng show cause order para dumalo sila. At pag hindi pa ho dumalo yung mga yan, sigurado na ho, sigurado na, mawawaran kayo. Pakinggan natin. Committee hearing. So if there's no valid reason for their absence again this time, baka umakyat na yan sa siya nag-show cause order and then baka... Di ba sinabi ko yan sa inyo? Boss Mike, may imbitasyon din daw si Atty. Di ba sinabi ko sa inyo yan nung kagabi? Di ba? Sabi ko meron kayong imbitado. Saan? Sa responsableng vlogger naman. Si Atty. Claire lang. Meron pa ngang isa, di ba? Na may papalitan. Saan? Basta dyan sa isang kawani ng gobyerno na may kinalaman. Saan? Sa pagpapahayag. Siya parang ayoko na sabihin. Saka na, Basta ho yung mga kababayan. Tuloy. Meron nung papalitan dyan na magsasalita na. Na alaroke ang datingan, Tandaan nyo na meron. Parang tagapagsalita yata, ni Pangulo. Hey, naka. Congratulations. Talay. Isupina na sila. I think the issue that the TRICOM is now discussing is very much important kasi ang age po natin talaga ngayon is its information technology and we are using the internet as a space to exchange ideas and inputs. And sometimes, lalo na pag ganitong campaign period, talagang nagagamit ito to propagate fake news. I think all of us should... Talagang sila banat ba'y ganyan? Gumagawa ng mga ka-fake news para manira ng mga kung sino-sino. Kaya kailangan talaga dumalo to. Kaya lang, natatakot magpakita to. Bakit kanyo? Baka nakahanda na yung warrant nito Sino? Ito, mga kababayan. Sa sobrang ka-fake newsan, mga kababayan, yan. Baka hindi na dumalo yan. Bakit po kanyo? Kasi mga kababayan, sobrang fake news nito Oo. Kaya eto, baka hindi dumalo kasi marami na sigurong warrant ito. Balik natin dito. Pasok. That we need to regulate this, the dissemination of malinformation, disinformation. And the invited guests who are supposed to appear in last committee hearings are very active in the online discourse. And we hope that we can get some inputs that they might like to share to the committee so that we can formulate. Yan. Kailangan kasi, kayo naman natatak. Kasi alam nyo, guilty itong mga to Itong mga DDS vlogger, guilty. Bakit to kanyo? Guilty sila na yung binabalita nila puro fake news. Ang kailangan lang naman dito, makabuo sila at ng isang batas para nga protektahan tayo sa fake news. At may maisi-share sila, kaya lang mga kababayan, nangyari? Walang pumunta, si Tikya lang. Takot sila Puro totoo lahat, tagtagit naman. Sabi ko siya, Carmelita di ba? Napanood niyo ako nung kagabi? Nung isang gabi. Sinabi ko sa inyo, may napanaginipan ako, di ba? Na may dadalo.
Ano, Kicks TV, ano? Totoo, no? Si, ano daw, Attorney Clear, oh, nandun, no? Bukas, oh. Panoorin natin, ha? Tuloy. A much enabling law that would really reflective of the need to regulate itong open space in the internet. So, sa akin lang, it's not really an issue. There's no reason for them to skip again the committee hearing. Dahil ito naman ay pinapakinggan naman natin ng lahat ng punto. No, hindi naman we're not actually running after these bloggers. We just hope that we can give them the proper venue where they can actually share their inputs and so that we can. Kaya nga, mga kababayan, ganun lang naman kasimple. Dumalo na kayo. Yung mga vlogger ni Duterte. Dumalo na kayo para magkaalaman na tayo. Magkakaalaman talaga yan. Nako! Nako! Sige, tuloy. And also propose a legislation in order to regulate, to counter the propagation of this hindi mo mapulis na paglaganap ng malinformation and disinformation. Why is it important? Because democracy should be based on the information should be based on actual facts. Wala na nga facts eh. Bakit to kanyo? Talaga, tanong ko sa inyo, ano ang nabalitaan nyo sa kanila na totoo? Wala na ho silang mga kababayan eh. Wala na ho totoo sa mga sinasabi nila eh. Kung ako lang iimbitahan dyan talaga bubunyag ko lahat yung nalalaman ko eh. Naku, maraming iiyak mga kababayan. Maraming iiyak. Hindi naman ako sinungaling na tao eh. Sabi dito ni Flavelin, di ba sinabi ko sa inyo? Mike, mapangkanubigan. Sabi ko nga sa inyo, di ba? Sinabi ko sa inyo imbitado eh. Kaya lang ayokong pangunahan na sabihin yung pangalan niya. Pero meron pa naku! Basta! So mga kababayan, hanggang dito na lang. Basta dapat makulong yung mga yan. Pag hindi sila, hindi dumalo, mag-iiyakan. Kiki-buriki, wala nang Gilga, kinaya ng hindi! Andyan lang yung kanina. Eto na, kaaba-abang bukas. Abangan po natin bukas, mga kababayan, kung mayroong mga dadalo. Kasi natakot na lahat sila. Yung iba mga kababayan, alam nyo? Abay, binura na yung kanilang mga channel. Binura na yung kanilang mga social media. Bukas, Kicks TV. Wala na akala nila tapos na yon. Di nila alam na screenshot na lahat. Di nila alam na screen record na lahat. Kaya wala na. Wala na kayong itatago pa. Kahit binuran nyo yan, may record na, may kopya na. Ang TRICOM. Kaya kung ako sa inyo, dumalo na lang kayo ron, ipaliwanag nyo. Doon kayo magmagaling. Doon kayo magmatapang. Kasi sigurado makukulong kayo. Mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating palatuntunan, ang ating vlog, mga kababayan, ang ating live. Kita-kita po tayo bukas. Pasensya na po kayo ulit sa aking late. At na-late na rin yung iba. Sa mga Team Replay, huwag nyo pong kakalimutan yung lagi ko sinasabi. Mag-like muna bago umalis. Kaya para hindi tayo nadidiskarel sa ating mga live, mga kababayan, kasi nire-report nila tayo ng nire-report. Kasi ayaw nilang marinig yung katotohanan na ibabalita natin. Muli, ako po ang inyong lingkod, mga kababayan. Wala nang iba. Ang inyong vlogger na walang kakwenta-kwenta. Mike Cervera po, lagi nagsasabing, maling natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo. Siyempre, magandang buhay na rin. Para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!